umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Eto na nga mga kababayan. Oo. Eto na, umpisa na natin. Grabe no, si Baste meron talaga, hindi maubos-ubos yung pinaglalaban. Oo. Sige, pasok. Pangit. Pangit naman, saktong-sakto ano. Isisingit lang natin, itong nandito sa screen, walang iba, si Baste, mukhang sama ng muka. Oo, di ba? Kate Anderson, oo, shoutout sa inyo. Tingin ko lang masadong may insecurity itong administration na ito. Sa tingin nyo, nasa tamang katinuan pa si Baste? Cristina Entena? Ha? Marlene Valencia na sabihin niya na insecure lang daw itong administrasyon. Para saan yung ma-insecure? Hindi ba dapat kayo yung makaramdam nun? Dahil, di ba, pachuchay, sabog ang utak ni Baste. Sabi, wala, di ba? Wala, malayo iniisip nito. Kasi nga, itong mga ito, kinukuha nila yung mga naniniwala pa sa kanila. Yung mga tao na madali nilang mapaniwala. Oo, para sumama sa kanila. Alam niyo yun, mga kababayan? Ganun nila imanipula yung isipan ng taong bayan na naniniwala sa kanila. Oo, Merlin Ignacio. Di ba? Bangag yan. Pero masabihan na insecure. Feeling ko, Boss Mike, desperado na sila. Lahat kasi nag-aalisan na ng mga kakampi nila. Inunahan na ni Senator Bong. Grabe, masakit yun si Senator Bongo, di ba? Kung layasan sila nun. Ibig sabihin talaga, no, wala nang kwenta. Di ba? Wala nang kwenta ang Duterte Group. Sige, dito muna tayo. Ano sabi mo, Baste? Ulitin mo nga. Tingin ko lang masadong may insecurity itong administration na ito. See? Bakit, Baste? Paano mo nasabi? Kasi marami nanonood ngayon, no? Paano mo nasabi? Sige nga, sila ang insecure. Kita mo, nagagalit tuloy sa yung taong bayan. Pasok. Kasi if you are really confident with what you are doing, ano yung trabaho mo, at sa mga ginagawa mo, at maayos ka naman. Maayos naman talaga. Diba? Maayos naman talaga. Confident naman ang Pangulo. Hindi nga kayo pinapansin Meron bang sinabi si Pangulo? Berhat River? Ninitas Vlog? Meron bang narinig kayong sinabi ni Pangulo na pinatulan itong mga ito? Wala. Diba? Wala. Pasok. Bakit? Liwanagin mo. Confident with what you are doing, ano yung trabaho mo, at sa mga ginagawa mo, at maayos ka naman. So, bakit mo pipigilan yung mga ganitong klaseng activities? Wala naman. Ayan na. Ipapasok na nila yung pagpipigil sa ganyang klase daw na activities nila. Kasi nga, wala nang pumupunta. Wala nang naniniwala. Naloko na. So para mapagtakpan Marjolie Ubaldo, Mighty Baisa Ninitas Vlog, para mapagtakpan yung kahihiyan, kasi nakakahiya yan, na hindi ka na nila, na hindi na nila kinakagat, o wala nang mga tao na pumupunta dyan, wala nang naniniwala. Nakakahiya yan. So ang pinakamabisa dyan, na palangga nila, sasabihin nila, isisisi sa Pangulo. Ang Pangulo daw, yan, pinipigilan. Paano pipigilan ng Pangulo yan? Kung pinipigilan kayo, di sana, hindi kayo natuloy dyan. Diba? Hindi sana kayo natuloy, hindi sana kayo nakakapagmurali. Meron naman, Boss Mike, na pumunta 100 pieces. Nakibuloy's follower from Mindanao. So dumayo pa yung mga taga Mindanao para dumami.
akala ko gusto pa ang, unity team ng bastos na 'yan, eh, di kaya alam niyo 'no, mga kababayan, Brother Abby, tulad din ng tatay ito. Iba yung sinasabi, paiba-iba yung sinasabi, pero iba yung ginagawa. Oh, Arnold Lopez. Eto na, mga kababayan. So, yan lang naman yung kaya nilang gawin. Magsalita, walang pagkakaiba kay Roque, 'di ba? Walang ginawa kundi siraan na siraan ng Pangulo. Sinasabi na nga natin, hindi na nga uubra yang mga ginagawa niyo na yan na paninira. Marjorie Carnate, Mami PR, 'di ba? Lace Classic, oo. Hindi na uubra yan. Sabi nga natin, 'di ba, gas-gas na. Sa patuloy ninyo na ginagawa yan, sarili nyo lang din ang sinisira ninyo. Tulad nga ng sinabi ni Mike Abe, sarili nyo lang din ang sinisira nyo eh. Sa ganyang mga ginagawa nyo, sa patuloy na paninira nyo kay Pangulong Bongbong Marcos, wala. Kayo, sarili nyo. Walang ibang sisisihin kung kayo ay yan sa kinahantungan ninyo. Yang nararanasan nyo ngayon na kinamumuhian ng mayoryang Pilipino. Walang ibang sisisihin dyan, kundi kayo din. 'Di ba? Kayo din. Sa mga ginawa ninyo, sa administrasyon, sa unang pamilya, kayo. Yang kasalanan nyo na yan, na dapat kayo ay sumasama sa pagbabago, kayo ay sumuporta sa gobyerno, kayo ay sumuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, Danny M. Reyes, hindi. Baliktad. Humiwalay kayo ng landas. Pero nyo kung ano-ano pinagsasabi nyo na wala kayong ebidensya. Pinakawalan nyo yung aso nyo, si Maharlika, si Banatbay, at yung ibang mga amuyong dyan. Diba? Ano nangyari? Nagnawa sila ng nagnawa. Tahol ng tahol. Ano nangyari? Oo nga, diba? Ayun na nga, marami silang issue. Flor C. Ferrer. No harm done. Nagsasalita lang naman, and it is our constitutional right to express ourselves. Wala namang problema doon. 'Di ba? Wala namang pumipigil sa inyo. Yung bunganga ni Roque, tuloy-tuloy, 'di ba? Ngayon biglang parang tumatahimik. Sabi nga nung isang DDS na isa rin tatanga-tanga, ang argumento daw ni Roque ay yung mga pagsara ng SMNI, yung paglipat daw ng pondo sa sa PhilHealth, etc. Ang rebat daw, bading si Roque. Hindi lang naman yun ang rito ang issue. Kasi mga bobo no? Alam nyo mga kababayan, ang issue natin dito, tinatanong natin si Roque, ano ang kinalaman mo sa Pogo? Yung Pogo ngayon na masyadong ngayong kontrobersyal. Dahil napakarami ng mga issue na hindi masagot-sagot. Lalong-lalo na to si Mayor Guo, 'di ba? Nag-umpisa yan dyan. So ngayon si Roque, hindi ho yung bakla, pang-inis lang yon. Hindi rebat yun, mga didishit. Hindi rebat yung bakla si Roque kung bakla man. 'Di ba? Hindi yung bakla, hindi yun yung rebat. Ang rebat natin diyan ang tanong. Ano yung tanong? Bakit anong ginagawa ng mga dokumento na may pirma ka at iba pang mga dokumento na nandoon yung baby boy? Yun na kailangang sagutin. Hindi po pwede yung sasabihin mo na lang, wala naman daw nakitang krimen, kaya tapos na yan. Our beloved, Boss Mike,